Kuya Oka, good day po. Ako nga po pala si Mara. Nasa mahigit 30 years old na po ang edad sa mga panahong ito. Bago lang po na tagapakinig ng iyong horror channel, dahil sa nakita ko po sa YouTube ang mga upload mo ay naisipan ko na magbahagi ng akin sarili na karanasan ng katatakutan. Ako ay naninirahan sa Samar simula po noon. Pero hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar upang maprotektahan po ang mga taong nasasangkot sa kwentong ito. Pati na po ang mismong lugar at hindi masira ang imahe kung saan man ito nangyari. Kuya Oka, nagsimula po ang aking kwento noong taon ng 2008. Ako po ay nasa 16 na taon ng gulang noong mga panahon na iyan. Nag-aaral, at kagaya ng ibang mga bata ay mahilig din mag-explore ng mga bagay-bagay. Kasama ng mga kaklase ko ay madalas po kami tumambay sa may parke na katapat ng eskwelahan namin. Sa may di kalayuan po, Kuya Oka, ay may malaking bahay na abandonado at wala pong nakatira. Ang bahay na iyon, Kuya Oka, ay nasa bungangan ng kagubatan o bungad po ng kakahuyan. Marami po ang nagsasabi na ang bahay na iyon ay pagmamay-ari noon ng isang may lahing Pilipino at lahing Kastila. Isa po silang pamilya na bigla na lang inabandona ang bahay. At mula po noon ay wala nang nanirahan sa bahay na yun. Kuya Oka, dahil po sa pagiging mausisa namin ng mga kaklase ko ay naisipan namin na magplano na pasukin ang bahay na abandonado. Gusto po namin malaman kung ano ang meron sa loob nun, at kung nakakatakot po ba ang itsura ng loob ng bahay na yun. Kaya napagkasunduan po namin na sa susunod na araw ay papasok kami sa loob ng abandonadong bahay para makita kung ano ang nasa loob nun. At ganoon nga po ang nangyari. Isang umaga ng Biyernes ay nagsama-sama kaming magkakaibigan na pumunta sa bahay na abandonado para malaman ang mga bagay na mayroon doon. Walang tao sa parke at sa paligid ng lugar. Mga 11:00 ng umaga, pinasok po namin ang bahay na abandonado. Pagpasok po namin sa bakuran ng bahay ay dumiretso kami sa bakana ng pinto na medyo luma at para na pong masisira iyon. Pero maayos pa naman po yun. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa amin na magkakaibigan ang madilim na loob ng bahay. Kaya dali-dali namin sinindihan ang kandila, pero naaninagan po namin na may liwanag na pumapasok sa sira na bintana ng bahay, kaya pinatay na namin ang kandila at ginawa naming hawiin ang bintana para tuluyang nang pumasok ang liwanag sa loob. Kuya Oka, malaki po ang bahay na iyon. May 3 silid, may kusina, at sala, pero wala po siyang itaas.
Kuya Oka, noong nasa loob po kami ng bahay ay doon na po namin nilibot ang bahay na yun. Puro agyo, alikabok, at makikita sa mga pader ang lumang mga larawan ng buong pamilya. Tama nga po ang description sa pamilyang iyon. Magaganda at gwapo ang itsura nila dahil po sa may lahi na Kastila ang pamilyang iyon. Nakita namin ang mga lumang gamit sa loob. Mga cabinet, mga aparador, mga gamit sa kusina, na puro agyo at alikabok. Sa isang kwarto ay puro gamit at mga libro na magaganda pa pero puro alikabok. Pumasok po ako sa isang silid na parang bodega. At doon ko po nakuha ang maliit na aklat na kulay itim na naging dahilan ng pagkatakot ko sa kababalaghan. Inilagay ko po sa bulsa ang aklat na iyon, dahil sa maliit na parabang kasilaki lang ng 1/4 na sukat ng papel kaya nagkasya sa bulsa ko. At Kuya Oka, pagkatapos namin libutin ang kabuuan ng bahay ay sama-sama kami na lumabas sa bahay na iyon. At doon po, Kuya Oka, napatunayan namin na talagang inabandunan na po ng matagal ang bahay na iyon. Pero sa pangyayari po na iyon ay may natuklasan ako na bagong kaalaman. Sa tulong ng aklat na itim na nakuha ko sa abandonadong bahay. Maliit lang yung aklat pero parang makapal po siya at para pong doble ang kapal sa karaniwang notebook. Kuya Oka, may mga nakasulat po na salita. Halo po ng Tagalog at Latin na salita. Tungkol po yun sa mga orasyon at ritual na masasabi ko po na parang sa mangkukulam. Sa halip na matakot, Kuya Oka, ay inaral ko ang mga nakasulat sa maliit na aklat na iyon. Mga dasal na hindi ko maintindihan ngunit dinasal ko ng 40 araw kagaya ng instruction na nakasulat sa aklat na iyon. May mga nakalagay din po doon na pentagram at nakasulat doon na kailangan ko iguhit sa lugar na pagdarausan ko ng mga dasal at ritual gamit ang 6 na kanilang itim. Sa mga unang araw at linggo ay nagagawa ko ng maayos ang pagdebosyon at pagdarasal ng mga nakasulat sa itim na aklat na iyon. Pero nang matapos ko ang 40 na araw ay itinuloy-tuloy ko na po ang pagdarasal ng mga orasyon at dasal sa itim na aklat na iyon. 3 buwan ang lumipas ay maraming pagbabago sa akin. Una po ay nanaginip ako ng matandang babae na mukha ng matanda na bruha at mga nilalang na nakakatakot. Sinasabi nila sa akin sa panaginip na gamitin ko ang mga aral na nasa librong itim para subukan ang kapangyarihan nito. Kapag gising naman po ako ay may mga bulong ako na naririnig na nag-uudyok sa akin na gumawa ng masama at gawain na pangkukulang. Nakikita ko din po sa gilid ng mata ko ang matandang bruha na nasa panaginip ko.
Lumipas pa po ang mga araw ay tuloy-tuloy pa rin ako sa pagdadasal ng mga oras yun na nasa aklat, pero isang bagay ang nakapagpabago sa sarili ko. Isang gabi po, Kuya Oka, ay napanaginipan ko na nagpakita ang isang demonyo sa panaginip ko. Nakakatakot po siya at paulit-ulit ang mga sinasabi niya na akin na ang kaluluwa mo. Noong palapit na po yung demonyo sa akin sa panaginip ay bigla po akong nagising. Pagmulat po ng mata ko ay nasa harap ko ang nanay ko, ang tatay ko, at mga kapatid ko. Ang sabi nila ay sumisigaw ako ng paulit-ulit kaya pinuntahan nila ako sa kwarto. Doon nga po, Kuya Oka, ay ipinagtapat ko sa kanila ang lihim ko. Mula sa pagpasok namin ng mga kaibigan ko sa abandonadong bahay, at ang pagkakuha ko ng itim na aklat na iyon. At ang palihim na pag-aaral ko sa mga nakasulat sa aklat na iyon, pati na po yung mga masamang panaginip ko at mga bulong sa tenga ko na gumawa ako ng masama sa kapwa. Doon nga ay nagalit ang nanay at tatay ko. Pero kinabukasan ay lumapit kami sa isang pari at doon ay dinasalan ako at binasbasan ng paulit-ulit. Halos araw-araw ay nasa simbahan po kami upang magdasal at matanggal ng pari yung mga masasamang enerhiya na lumapit sa akin. Sinunog ko po yung itim na aklat at nilinis ang kwarto ko at nilagyan ko po ng maraming simbolo ng simbahan tulad ng krus at mga Bible verse na inilagay ko sa mga frame upang malinis ang negatibo na enerhiya sa kwarto ko. At oo nga, Kuya Oka, dahil sa mga gawa na iyon ay nawala na lahat pati na po yung mga panaginip at mga bulong ng demonyo sa akin. Hindi po ako natutulog nang hindi ako nagdadasal, Kuya Oka. At kahit ngayon may mga anak at asawa na ako ay ganun pa rin ang ginagawa ko. Tinuturuan ko pa po ang mga anak ko na palaging magdadasal sa Diyos na lumikha dahil siya lang ang nakakapagbigay ng kapurihan, pagmamahal, at kaligtasan. Nga po pala, Kuya Oka, yung bahay na abandonado ay wala na. Sinira na po yun at ngayon ay ginawa ng hardware. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Oka. Sana po sa mga nakikinig nito ay matuto po sana na kapag may bagay na hindi natin alam ay huwag na pakialaman at pag-aralan. Dahil sa huli ay pwede po natin ikapahamak ang bagay na hindi natin alam. Salamat po, Kuya Oka, kung mapili mo at maitampok ang nakakatakot ko na karanasan sa horror channel mo.